Ito ang mga nangungunang pinakamalaking port sa Mindanao, batay sa kanilang madiskarteng kahalagahan at paghawak ng mga kargamento at mga pasahero. Ang mga port na ito ay kolektibong gumaganap ng isang mahalagang papel sa ekonomiya ng Mindanao, pinadali ang kalakalan, transportasyon, at koneksyon sa loob ng isla at sa natitirang bahagi ng Pilipinas at mundo. 10 nangungunang seaport sa Mindanao. 10. Port of Bislig. Matatagpuan sa Surigao del Sur, ito ay isang mahalagang daungan para sa rehiyon. Matatagpuan sa silangang baybayin ng Mindanao Island, ang pangunahing mga kargamento ng bislig na hawakan ay kasama ang veneer, lumber, logs, plywood, at iba pang mga kalakal sa kahoy. Ang Port of Dapa naman, ay pinalawak. Bilang port area at poblasyon ng Dapa, ang daungan ng Dapa ay nagsisilbing isang pasahero at kargamento ng transit port sa munisipyo. Isang tanyag na paghinto para sa mga surfers na naglalakbay sa Cloud9 at General Luna surfing spots. Ang Pilipinas Ports Authority, PMO Surigao Run ang nagpapatakbo ng port. Siyam. Port of Mati. Matatagpuan sa Davao Oriental, na nagsisilbing isang mahalagang port para sa lalawigan. Sumakay sa isang paglalakbay upang galugarin ang akit ng Port of Mati na matatagpuan sa Mindanao. Ipinagmamalaki ng port na ito ang isang malawak na daungan na nakatutusto sa mga vessel ng magkakaibang laki. Nakikinabang mula sa mahusay na kalasag, nakatayo ito bilang isang maaasahang nukleus para sa pandaigdigang komersyo at walang tahi na paglalakbay. Ang Port of Mati ay isang terminal port ng PMO Davao, na matatagpuan sa Mati, Davao Oriental sa Pujada Bay. Mayroon itong 80 metro mahaba konkreto na wharf na may lalim ng tubig na 6.5 na metro. 8. Port of Nasipit. Isang pangunahing port sa Agusan del Norte, kilala din bilang Port of Butuan na nagsisilbing isang mahalagang gateway sa rehiyon ng Caraga. Ang Nasipit ang pangunahing port ng Agusan matapos ang mga Butuan Port, Butuan at Lambocan, na nawala ang katayuan na iyon dahil hindi na dumating ang mga barko. Iyon ay dahil sa siltation ng Agusan River at ang pangkalahatang pagtaas sa laki at kalaliman ng mga barko. Ang Nasipit Port ay natatangi sa topographic na kahulugan. Matatagpuan ito sa isang halos nakapaloob na bay na mukhang isang lawa. Dalawang nakapaloob na mga spits ng lupa na halos isara ang outlet ng bay. Tulad ng nasabing port ng Nasipit ay marahil ang pinakaprotektadong port sa Pilipinas. 7. Port of Ozamis. Isang pangunahing port para sa rehiyon, na pinadali ang paggalaw ng mga kalakal at tao. Matatagpuan sa Panguil Bay, ito ay isa sa mga pangunahing port ng gateway sa Pilipinas. Noong June 9, 1961, itinatag ni Pangulong Carlos P. Garcia ang Ozamis Port bilang isang subport ng pagpasok ng Cagayan de Oro City. Noong July 22, 1993, inilagay ni Pangulong Fidel V. Ramos ang port sa ilalim ng administratibong jurisdiction ng Philippine Ports Authority. 6. Port of Iligan. Isang makabuluhang paghawak ng port sa parehong domestic at international shipping. Ang Iligan ay isa sa Philippine Ports Authority port na matatagpuan sa kahabaan ng mga hilagang sentral na baybayin ng Mindanao na nakaharap sa Iligan Bay. Sinimulan nito ang mga operasyon sa ilalim ng pamamahala ng Global Port Terminals Inc. noong October 2021. Mahigit sa 3 milyong tonelada ng kargamento taon-taon at tumanggap ng higit sa 14,000 mga sasakyang dagat at 2,125,000 mga pasahero bawat taon. Naghahain ito ng mga gumagamit ng port at pasahero na nagmula sa mga hinterlands ng mga lalawigan ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, mga bahagi ng Misamis Oriental, at ang mga lungsod ng Iligan at Marawi. Ang mga linya ng pagpapadala ng pasahero at kargamento na nagpapatakbo sa daungan ng Iligan ay nagsisilbi sa mga lungsod ng Maynila, Cebu City at Ozamis. Ang port ng Iligan ay hindi ang unang port ng pagpasok at ito ay tumutugma lamang sa mga domestic vessel.
5. Port of Zamboanga. Ang paglilingkod bilang punong seaport ng Zamboanga Peninsula, ang port ng Zamboanga, na pinamamahalaan din ng PPA, ay isang pangunahing sa rehiyon ng Mindanao. Ang port ay humahawak ng iba't ibang uri ng kargamento, kabilang ang parehong tuyo at likidong bulk, at nagtatampok ng isang dalubhasang port ng isda para sa mga pag-export ng seafood. Ang madiskarteng lokasyon ng Zamboanga sa kahabaan ng Sulu Sea ay ginagawang natural na punto ng transshipment para sa mga kalakal na lumilipat at mula sa Timog Silangang Asya. Ito ay isang artificial na daungan na sumasaklaw sa 15.6 hektarya at nagpapatakbo ng 19 wharves. Noong 2023, ang port ay humawak ng higit sa 11,000 mga tawag sa barko at suportado ang paglaki ng mga industriya na mula sa pagmamanupaktura hanggang sa agrikultura, na binibigyang diin ang kritikal na papel nito sa ekonomiya. 4. Port of Puyok. Isang port sa lalawigan ng Lanao del Norte, na nag-aambag sa infrastruktura ng kalakalan at transportasyon ng rehiyon. Ang Port of Puyok, na kilala rin bilang Port of Cotabato, ay isang makabuluhang seaport na matatagpuan sa Parang, Maguindanao del Norte. Matatagpuan ito sa isla ng Mindanao at bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Ang port ay madiskarteng mahalaga para sa rehiyon at nakaposisyon bilang isang halal hub sa loob ng BARM. Ang port ay nagtataglay ng pinakamalaking port ng Mindanao, na humahawak sa breakbulk, bulk, at mga lalagyan na kalakal. Sakop ng port ang isang kabuoang lugar na 1,230,353 square meters. Matatagpuan ito sa kanlungan ng Bongo Island, humigit kumulang 16 na kilometro hilaga ng Cotabato City. Ang port ay pinamamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, BARM, sa pamamagitan ng awtoridad ng BARM na pang-ekonomiyang. 3. Port of General Santos. Ang General Santos ay ang sentro ng industriya ng tuna ng Pilipinas, at ang Port of General Santos ay ang lifeblood nito. Bilang isa sa mga pinakaabalang port ng pangingisda sa bansa, pinadali nito ang pag-export ng sariwa at frozen na tuna sa mga internasyonal na merkado, lalo na ang Japan at Estados Unidos. Taunang mga figure ng trapiko, 2,700,000 tonelada ng kargamento, 1,420 barko. Unang modernong port na may lahat ng kinakailangang pasilidad para sa mga barko. Karamihan sa mga tanyag na pag-export ay may kasamang fruit juice, gupitan ng mga bulaklak, veggies, copra, at mga item sa dagat. Ang port ay binubuo ng isang 740 metro haba na pantalan na maaaring maglingkod ng 9 na barko ng sabay-sabay. Sa mga modernong cranes at mga pasilidad sa imbakan, ito ay isang export at import hub para sa maraming mga linya ng pagpapadala. Ang port ay gumaganap din ng isang pangunahing papel sa mga serbisyo ng ferry ng pasahero ng rehiyon. Sa pamamagitan ng isang pagtaas ng bilang ng mga international vessel na bumibisita, patuloy itong sumailalim sa mga proyekto sa pag-unlad na naglalayong mapalawak ang kapasidad at pag-modernize ng infrastruktura upang matugunan ang lumalaking demand. 2. Port of Cagayan de Oro. Isang pangunahing port sa Mindanao, na kilala bilang ang pinakaabalang port ng gobyerno sa rehiyon, kilala rin sa terminal ng pasahero nito. Ang port ng Cagayan ay matatagpuan sa Makabalan at pinangalanan sa Cagayan de Oro River. Ito ay inuri bilang isang medium-sized na artificial na daungan na may lalim ng angkla na 18 metro. Bagaman ito ay isa sa mga mas maliit na port sa Pilipinas, ipinagmamalaki nito ang mga modernong kagamitan kabilang ang 4 na mga cranes ng gantry. Nag-cater ng halos 2,000 na mga pasahero sa buong peak passenger period. Pangunahing mga kalakal sa agrikultura, lumiligid na mga kargamento, kemikal, at iba pa. Ang paghawak ng milyon-milyong tonelada ng kargamento taon-taon, ang port ay nakaranas ng kamangha-manghang paglaki, kabilang ang 16% na pagtaas sa dami ng kargamento noong 2024,
na hinihimok ng pagtaas ng demand para sa mga produktong pang-agrikultura at pagmamanupaktura. Ang isang state-of-the-art na terminal ng pasahero na tumatanggap ng higit sa 3,000 mga pasahero ay higit na nagdaragdag sa kahalagahan nito, na sumusuporta sa parehong domestic trade at regional na turismo. Isa, Port of Davao. Bilang Mindanao's largest and busiest port, lalo na ang International Container Terminal, ang daungan ng Davao ay mahalaga sa ekonomiya ng rehiyon, lalo na para sa pag-export ng mga produktong agrikultura tulad ng mga saging, coconuts, at iba pang mga tropikal na prutas. Ang mga kamakailang pamumuhunan sa infrastruktura ay nagpahusay ng pandaigdigang pagiging mapagkumpetensya ng Davao, na pinapayagan itong hawakan ang higit sa 1.05 million TEUs taon-taon. Ang mga pagpapabuti na ito ay nasemented ang port ng posisyon ng Davao bilang isa sa mga nangungunang port sa rehiyon, lalo pang pinalakas ang mahalagang papel nito sa internasyonal na kalakalan. Ang mga modernong pasilidad ng terminal ng port at ang pangunahing lokasyon nito ay nagbibigay daan sa mga direktang ruta ng pagpapadala sa mga pangunahing internasyonal na merkado sa East Asia at Gitnang Silangan. Ang Sesa Wharf, isa sa pinakamalaking at pinakaabalang mga pier sa lugar, ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa paghawak sa aktibidad ng pang-ekonomiya ng rehiyon.